Hello mga ka-legit Davercads, isa na naman panibagong updates kung saan ay ngayong araw nga ay meron po tayo mga nasagap na balita patungkol po sa darating na paghaharap di umano ng Tape Incorporated and ng EAT sa Marikina Regional Trial Court kung saan si Miss Jenny Pere ay may isang ihaharap na panibagong testigo. So ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Para sa inyo ang napaka nalutong na kiss na ito. Maraming salamat po. And of course, ngayong araw nga ay pag-uusapan natin ito dahil matapos nga na magdeklara ito pong legal counsel di umano ng Tape Incorporated, sinabi niya sa kanyang interview, alam niya naman po si Attorney Maggie, kahit po siya ay pinipigilan ng korte na wag na po munang magsalita at magbigay ng any information with regards to this, patuloy pa rin po siyang nagpapa-interview. Pero ngayong araw nga, no, pag-usapan muna nating so goodbye mga kapatid segment kani-kanina lang. Hinangaan ng marami ito pong si Mayor Jose Manalo and the rest of the group dahil nga grabe, 'di ba, kahit po sobrang maulan ngayong araw, but still talagang hindi po sila nagpapigil para po mamigay ng papremyo sa mga taga Mabalacat, Pampanga. Ayan, so mga taga Pampanga po yung kanilang mga nakausap ngayong araw at kitang-kita natin, pero as of the moment parang hindi po ata sila live for today's video, no? I'm not sure pero kasi syempre 'di ba, parang na-taping na po nila 'to And dahil kung makikita ninyo medyo cut na yung mga segment dahil nga medyo nagkukulang na po sila sa mga oras sa kanilang pag-air dahil may mga segment po sila sa dami ng mga ads nila, Kung yung kabila po nauubusan halos maubusan na po ng mga advertisers. Dito naman po sa EAT, ang happy problem nila, wala na pong mapaglagyan yung kanila pong mga yung kanila pong mga ads dahil sa dami po ng mga pumapasok at meron pa po mga panibagong pumapasok. Ay nako po, Panginoon. So ito na nga so kanina nga sobrang saya po ng kanila pong live, pero habang masaya ang EAT kanina lang, ito naman pong kabila, hindi ko alam kung ano yung pinaggagalingan ng kasiyahan nila dahil sa baba ng mga talagang almost wala na talaga Alam niyo po yung mga nakikita niyo pag nanonood sa kanila ng live. Ang hinala ko diyan mga empleyado po nila yan. Yun po ang nasisiguro ko na talagang sila po ay talagang live na nanonood para lang masabi meron po talaga silang mga meron silang mga viewers. Pero this time ito na nga, pag-usapan natin tong isa sa talaga namang pinag-uusapan ng lahat patungkol po dun sa paghaharap di umano dahil according to Miss Maggie Abraham Garduque ay ihaharap na daw di umano yung mga yung mga testigo nila sa darating na hearing this week. Sabi po kasi meron daw pong hearing ngayong linggong ito at ihaharap na nga ni Miss Maggie Garduque yung mga sinabi niya. Sino-sino ba yung mga sinabi niyang magiging testimonial or witnesses nila? Una, yung kaibigan po si Miss Malucho Wapagar, pero I'm not really sure kung pumayag na po kasi base po sa mga interview, base po dun sa mga nakikita po nating mga updates, sinasabi po nila na umatras na daw di umano itong si Miss Malucho Wapagar. Kasi kung di nyo po na itatanong, si Miss Malu po ay isa sa pinaka-closest friend po ng TVJ. Kaya napaka-imposible po, nakakampi po yan sa kalaban. My God! Or pwede rin naman na ginagawa lang to ni Attorney Maggie Garduque para po sakta ng TVJ. Possible po yan.
Right? So lahat 'yan ay ginagawa niya kasi taktika 'yan ng mga ng mga attorneys para po ma-distract yung kanilang mga, syempre alam niyo na, para ma-distract yung kalaban. Kumbaga atakihin mo sila sa emosyon no? Alam naman na marami na iyakin talaga ang TBJ, 'di ba? Emotional but not yung negatibong iyakin na parang iyakin na hindi lalaban, hindi lalaban pa rin 'yan ano. So ngayong araw ay ito nga si Miss Jenny Pere, meron po siyang witness na iaharap din, no? Ito po, ayaw na ayaw niya kasi sabihin na natin na ito pong taong ito ay isa sa pinakamatagal na rin po na talagang na nagtatrabaho sa EAT. Talagang hanggang ngayon napapanood natin sila. Paglipat po nila dito po sa kabilang show, dito po sa kabilang network, kasama pa rin nila ito. Walang iba kundi si Miss Direct Pat, no? Si Direct Pat po nakilala yan sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment. Sila po yung kasama ng Jowa Pau mula sa mga Aldab days pa, talaga nakikita na natin siya doon. Isa siya sa mga director doon at isa siya sa matatawag nating legit at loyal na Dabber Cats ng TBJ. Palakpakan natin itong taong ito. Grabe yung kanyang loyalty sa TBJ. At sinasabi nga, pero ito po ay wala pang hearsay pa lang siya. Sinasabi na si Direct Pat daw di umano ang isa sa mga magiging or haharap sa witness stand para patunayan ito pong mga bagay na ito. And we are so glad kasi marami na po sila, kumbaga parang united po sila dun sa kanila pong hangarin na makuha kung ano man po yung para sa TBJ. At of course, para rin mabawi na po ni Miss Jenny Pere ang lahat ng kanyang mga creation na inaangkin po ng Tape Incorporated. So ngayon, bago tayo magtapos, ay pag-usapan muna natin ang ilan sa mga komento ninyo patungkol po sa last update po natin. Magbasa tayo ng ilan sa mga komento. Unahin po natin, maraming salamat sa mga comments ninyo Unahin natin ang komento mula kay Ma'am si Evelyn Romero. Sabi niya, parang nakaka-downgrade naman yung magre-request ka pa sa mga ads na nasa inyo mag-sponsor. Unti nga lang ng viewers nyo kahit manipulation nyo ang rating sa TV5, mas real talk ang online live viewers. Tas sisisihin ni Paolo ang advertisers. Walang sasahurin ang mga staff. Diyos mio. Ay Paolo, sa dami ng ads ng EAT ng TBJ, yung number 1 segment hindi na naipapalabas. Kaya yun. Kaya nyo yun? Try nyo nga. True. Tama naman, diba? Try nyo gayahin. Tingnan natin kung magaya ninyo na talagang halos wala na po silang oras na maipalabas yung mga yun, no? So ngayon, ito naman po, salamat po Ma'am si Emily, maraming salamat. Miss Gloria Kenny, the advertisers who prepaid are only waiting to finish the months that they prepaid and will quit advertising with them. May mga prepaid ba? Parang ngayon ko lang po siya narinig actually. Kasi pag sinabing prepaid kasi, parang kung hindi ka naka-lock in, hindi po naka-lock in yung iyong kontrata, doon po sa nasabing noon time or sa isang programa. So anytime you want, you can pull out your contract, no? Pag ganun po. Sabi naman po, thank you po. Sabi ni Ma'am si Linda, hello, mega love shout out to you, Linda de Lave. Kung di sila sumusweldo, may karapatan silang umalis din. Dila ang pera. Paano naman? Tama naman, 'di ba? Kung hindi na kayo sumusweldo, di umalis na kayo. Wala nga naman magutom kayo diyan. Hello. And of course, sabi ni user, kaya nga the Tape Incorporated benefited for so many years sa TBJ Talents, kaya dapat hindi naging ganon ang treatment nila. Ang kaso nagmalaki pa as if sila ang nagpalago ng business nila. Ay true. Alam mo kung umasta kasi itong mga kalaban na to, akala mo sila yung nagpalago, sila yung nagsakripisyo. Samantalang ang pinagana lang nila doon, pera lang. Wala naman talaga silang ambag doon, hello? Sabi naman po ni Miss Elisa Rafin Branzuela, what a pity if no salary for the staff of host. Baka nag-agree sila na ng magpahina or voluntarism in their talent, no? Yun po yung isa sa mga komento niya na baka daw pumayag ito pong mga empleyado na sige na nga kahit wala kaming sweldo. What? May ganun ba? Papayag ba yun? Hindi. Dahil magugulat na lang kayo, mauubos na empleyado nito pag hindi nagpasweldo ng tama to.
So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.